Ang kwento ni San Pio ng Pietrelcina at ang mga pambihirang pangyayari na naganap sa panahon ng kanyang buhay at pagkamatay niya ay kilala ng mga mananampalataya sa buong mundo na pumupuri sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang debosyon kay San Padre Pio ay dumami lamang mula noong ika-12 ng Hunyo 2002, June 16, 2002, nang itinaas siya ni Papa Juan Pablo II sa mga altar o sa ginawa siyang santo. Maraming taon na ang nakalilipas. Noong ang praile ay 35 taong gulang pa lamang, isa pang papa, si Papa Benito XV o ika-15, ang nagsabi tungkol sa kanya. Si Padre Pio ay tunay na isang dakilang kaluluwa, isa sa mga pambihirang tao na ipinadala ng Diyos sa panahon sa lupa upang magbalik loob ang mga tao. Ang aklat na Padre Pio, The Unknown Miracles of the Saint with the Stigmata, ng Espanyol na mamamahayag na si Jose Maria Zabala, ay hindi lamang sumusubaybay sa buhay ng santo, ngunit nag-uulat din ng mga hindi pa nailalathala ng mga patotoo ng mga pagbabalik loob, mga himala, at mga biyayang nakuha kamakailan din ng mga tao sa lahat ng edad at pinagmulan. Sa tulong ng pamamagitan ng Capuchinong Praile na minsang nagpropesya, marami akong magiging tagasunod pagkamatay ko kaysa nang nabubuhay pa ako. Mahigit 40 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang presensya ni Padre Pio ay higit na mabunga kaysa dati. Kapwa sa mga tuntunin ng espiritualidad ng kanyang mga deboto na nakakilala sa kanya ng direkta o hindi direkta, at sa maraming mga tao na sa napakahalagang mga yugto sa kanilang buhay sa Diyos. Nakilala siya mula sa langit sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pambihirang regalo sa maraming mga himala na unang isinalaysay sa aklat. Narito ang ilan na napili ko upang bigyang liwanag ang mga pambihira at sari-saring mga himala na ginawa niya sa iba't ibang sitwasyon ng pagdurusa. May 3 po tayo ngayong istorya. Ihahatid ko sa inyo ang sa unang panauhan o first person na mga personal na testimonya gaya ng pagpapahayag nila. Iyan ay inyong tutukan at panoorin. Narito ang unang patotoo ng isang babaeng hindi pinangalanan. Ang kwento ko ay hindi kwento ng isang malaking himala, kundi ang maraming maliliit na himala na ginawa ni Padre Pio sa puso ko. Pinalaki ako sa pagmamataas, sa tiyak na makukuha ang lahat ng gusto ko. Nakamit ko ang lahat sa halaga ng pagyurak sa dignidad ng tao. Ang aking buhay sexual ay ganap na nagkagulo. 6 na beses akong nagpalaglag. Sa bawat beses ay ipinagkait ng aking puso ang mga malaking regalong ito sa Diyos. Kaya nakaramdam ako ng matinding pagkamuhi sa sarili. Sinimulan kong kamuhian ang aking sarili at unting-unting lumubog sa madilim na bangin ng droga at alak. Nangayayat ako ng gusto kaya natuklasan ako ng aking therapist na may isang uri ng anorexia. Sa mga sumunod na mga taon, pagkatapos hiwalayan ng isang Amerikanong tagapamahala o manager ng 20 taon ang tanda sa akin, pumunta ako sa Dallas, sa Texas, sa tahanan ng aking mga magulang upang subukang ayusin ang aking buhay. Pagdating ko, para akong bangkay. Sa biyaya ng kalooban ng Diyos, ang aking ina ay may kaibigang isang paring Pilipino. Dahil wala akong magawa, isang araw ay tinanggap ko ang paanyaya na dumalo sa isang misa sa bahay ng isang doktor. Si Padre Santos Mendoza ang nagdiwang. Di nagtagal inalok niyang pakinggan ang aking kumpisal sa isang maliit na apartamento. Nag-alinlangan ako sa pintuan dahil 15 taon na ang nakalipas mula nung huli akong magkumpisal. Ngunit sa wakas, pumasok ako sa kumpisalan. Sa pagtatapos ng aking kumpisal, nakangiting sinabi sa akin ni Padre
na ako'y isang malaking isda na nahulog sa mga kamay ng Diyos. Nang mamatay si Padre Santo, nalaman ko na naging eksorsista pala siya at habang nagkukumpisal, nababasa niya ang kaluluwa ng nagpepenitensya. Saksi ako dito. Salamat sa kanya, natuklasan ko si Padre Pio. Para sa isang radiologist o radiologo ang espesyalista sa pagbabasa ng X-ray na tulad ko, ang mata ng isang tao ang pangunahing instrumento para sa trabaho. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga paggamot at interbensyon, noong 2000 or 2000, natuklasan ako na may ocular hypertension, so may presyon sa mata. Noong Abril 2010, April 2010, lumala ang sitwasyon. Ang presyon sa aking kaliwang mata ay umakyat sa 20 hanggang 22, 2022. Ang normal is around 10 to 20. Sa kabila ng masusing pangangalagang medikal. Kaya ang panganib ng operasyon sa nag-iisang malusog na mata ay napakataas. Isang araw, nag-imbita ako ng isang napakabuting kaibigan para mananghalian. Alam kong ipagdadasal niya ako mula nang matanggap ko ang balita tungkol sa malubha kong kondisyon sa mata. Habang nagkakape kami, binigyan niya ako ng isang istampita o holy card ni Padre Pio na may kasamang nobena at isang maliit na relikya ng kanyang abito. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa priling ito. Kunin mo ito, pagdasal mo ng may pananampalataya at aalagaan kanya. Tiniyak ng kaibigan niya sa kanya ito. Nag-aalala tungkol sa aking kinakabukasan, nagsimula akong magdasal ng nobena noong gabi iyon din. Sa loob ng ilang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking kaibigan sa telepono. Ilagay mo ang relikya sa may sakit na mata. At muli sumunod ako. Makalipas ang ilang araw, hindi makapaniwala ang mga doktor sa aking biglaang pagaling. Ang presyon ng mata ay bumaba sa 10 lamang, na dati napakataas. Ang operasyon ngayon ay ganap na hindi na kailangan. Sa pagnanais na kumbinsihin ang kanilang mga sarili, pinailalim ako ng mga espesyalista sa isang serye ng mga eksamen na nagpapatunay lamang sa mahimalang pagpapagaling. Dapat kong igiit alinman sa Espanya o sa Estados Unidos kung saan ako nawalan ng pag-asa ay hindi nagawang bawasan ng mga doktor ang presyon ng aking mata. Nang sabihin ko sa aking kaibigan ang nangyari, sinabi niya sa akin na siya, ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak ay nagdasal ng nobena kay Padre Pio gabi-gabi para sa aking paggaling. At narito ang pangatlo at huli nating patuto sa ating episodyo ngayong araw. Kabi ng asawa kong si Andrea ay sumailalim sa fertility treatment sa loob ng 4 na taon. Sa wakas, noong 2004, 2004, ipinanganak ang aming anak na si Maria Delfina Lujan. Makalipas ang 3 taon, matapos umasa sa pagdating ng pangalawa, naagasan si Andrea. Ito ay isang kakilakilabot na dagok para sa amin. Nagpunta kami sa Salta sa Tres Cerritos kung saan mahigit 60,000 katao ang nagtitipon upang magdasal ng rosaryo bilang parangal sa ina ng banal na pusong Eucharistia ni Jesus. Nakita ko ang aking kapatid na babae na si Maria na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa gitna. Kumuha ng banal na estampita ni San Padre Pio mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Andrea upang ipanalangin. Habang pauwi, sinabi sa amin ni Delfina na noon ay 3.5 taong gulang pa lamang sa loob ng sasakyan na may nakita siyang praile sa likod ng punong kinauupuan ng kanyang ina. Hindi namin ito binigyan ng malaking kahalagahan. Inisip na ito ay isang typical na pantasya ng isang babaeng bata na kasing edad niya. Ngunit nang maglaon nang sabihin ko sa aking kapatid na si Maria ang tungkol sa pangyayari,
Ipinaliwanag niya sa amin na maraming tao ang nakakakita kay Padre Pio sa tabi ng mismong punong iyon. Mabilis na sinagot ang aming mga panalangin ng Santo ng Pietrelcina. Sa sumunod na buwan, nabalitaan namin na buntis ulit si Andrea. Ang kanyang posibleng takdang petsa ng panganganak ay ika-23 ng Setyembre o ang parehong araw kung kailan namatay si Padre Pio. Napagpasyahan namin na kung ito ay isang lalaki, papangalanan namin siyang Pio. At kung ito naman ay isang babae, Pia. Ipinanganak si Pio Santiago noong ika-1 ng Agosto. At kaya nagpasya kaming magpabinyag sa kanya noong ika-23 ng Setyembre sa simbahan ng San Pio, malapit sa La Plata. Nang maglaon ay nagpadala kami ng kopya ng seremonya sa San Giovanni Rotondo bilang tanda ng pasasalamat. Gaya ng mababasa natin sa introduksyon sa aklat na Padre Pio, The Unknown Miracles of the Saint with the Stigmata, ang tunay na himalang ginawa ni Padre Pio sa tuwing namamagitan siya para sa isang taong nagdurusa o nagpapanumbalik ng pisikal o mental na kalusugan ay ito. Tulad ng mga patotoo na nakalap sa aklat, ay malinaw na ipinakita pagkatapos mamagitan ng Panginoon na ang nakatanggap ng biyaya sa tulong ng pamamagitan ni Padre Pio ay palagi at radikal na nagbabagong buhay. Ginagaranti ako mismo hanggang sa araw na ito na wala pa akong nakita ni isang kaso kung saan ang kaloob na ibinahagi ng Diyos sa tulong ng pamamagitan ni San Padre Pio ay hindi sinamahan ng isang radikal na pagbabago ng buhay. Isang mas malapit, mas umaasa at masayang relasyon kay Kristo. At yan po ang ating istorya ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyong aming ilalabas sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga taga-suportang nagbibigay ng donasyon na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa bansang Pransya. Bilang pasasalamat, padadalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account. At maaari rin naman po sa GCash sa pamamagitan ng bank transfer. At meron din po kami personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. Kaya maaari rin po ninyong gamitin ito kung ito po'y mas mainam para sa inyo. Pero mas gusto po namin yung pong GCash via bank transfer kasi diretso na po ito sa aming bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadrepio@gmail.com angtinignipadrepio@gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,
If